Pagkatapos ng klase para sa ibang estudyante, oras na ito ng pagliliwaliw o di kaya'y pag-e-enjoy. Pero para sa 22 anyos na si Mimi Taneo, ito ang pagkakataon para maasikaso niya ang kanyang negosyo. Isang bag designer si Mimi. Bagamat may git 1 taon pa lang ang kanyang negosyo, marami nang nakapansin sa angking niyang talento sa pagdidesign ng bags. Pero alam niyo bang aksidente lang ang pagkakapasok niya sa negosyong ito? Galing sa may kayang pamilya si Mimi. Kapwa mga negosyante ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi naging ugali ni Mimi ang umasa sa mga ito, lalo na pagdating sa pera. So kung may pakita ako sa kanila na kaya ko tumayo sa sarili kong pa. Kasi they've been my inspiration also. Kasi before, they used to be a working student. So parang, kaya ko rin naman eh. Kahit na may kaya kami, iniisip ko, sige, ilagay ko rin kaya yung sarili ko sa shoe nila, di ba? Na wala silang pera, ano kayang pwede kong gawin? At the same time, nag-aaral ako. So, ginawa ko na rin yung strategy yun na, sige, kahit na meron ako nakukuhang allowance, gusto ko rin, nakikita rin nila na yung what I'm buying, sarili ko ring pocket, parang ganun. Kaya kapag may pagkakataon, nagbibenta siya ng sumang latik, na ayon sa kanya'y namana niya pa ang recipe mula sa kanyang lola. Kasi yung lola ko, super galing siya gumawa ng native delicacies. Like muron, suman, and other summer delicacies. Pero yung pinaka okay na ginagawa niyang native delicacy is what you call the suman latik. So I tried making it. Paturo ko sa kanya. At dahil masarap ang kanyang panindang suman, agad siyang nagkaroon ng regular buyers. Pero hindi niya inakalang ito na rin ang magbibigay ng daan para isilang sa merkado ang pangalang Mix Me, na siyang naging pangalan ng mga dinisenyo niyang bags. Meron akong bag na medyo, actually it's just a plain bag lang, the black one. And my friends kept on asking me, where do I get that bag? Na parang, oh, how nice naman the bag is. Yan. So, inisip ko, why not try it as a business? So, kasi, yung latik is super labor-intensive. Di ba? Kailangan ko magpuyat, I have to study pa, diba? So, inisip ko, why not try to make it as a business, a bag business? Bilang kapital, ginamit ni Mimi ang kinita niya sa pagtitinda ng sumang latik para simulan ang kanyang bag business. Pero dahil hindi niya pa kayang mag-manufacture ng bags, naisip niyang ipagawa na lang sa mga bag makers ang mga disenyong kanyang naiisip. At sa tulong ng kanyang ina, nagkahanap si Mimi ng mga dekalidad na bag makers na siyang nagbibigay buhay sa kanyang mga konsepto. I designed them, and at the same time, for people who wants, like, yung mga medyo mahal na bag, and they can afford to buy one. Minsan, pinapagaya nila sa akin, ganun. So yun, at least, makakapili rin sila what material they want, and pwede nila makapag-customize kung, like, the lining they want, parang gano'n, the zipper they want, yun. Mula suman to bags, kakaiba naman talaga. Pero katulad ng marami na bago pa lang sa napiling larangan, naranasan din ni Mimi ang pamimintas ng iba sa kanyang mga likha. Hindi naman ito naging dahilan para masiraan siya ng loob. Sa halip, lalo niyang pinag-igi ang kanyang mga disenyo at pinag-ibayo ang kanyang marketing strategy. I tried on joining bazaars naman. Joining bazaars naman, kahit naman super mahal yung rent, at the same time, parang it's more of exposure to the masa, to the people. Kaya para makilala, pag na-expose ka sa mga different people, may mga referrals na yan, diba? So, yun din, makakuha ka rin ng mga opinions to other people. Kasi mas okay yun eh. Kailangan maging open ka to suggestions eh. Huwag ka maging close-minded sa mga suggest na people. Kasi dun ka makakuha ng magandang idea on how to improve the bag, the design, and others. Kaya naman pati pag-advertise sa internet, pinasok na rin ni Mimi. Kung saan, malaking bahagi ng mga orders na kanyang tinatanggap ay dito nagmumula. Sa kasalukuyan, marami ng mga kliyente ang Mix Me bags
at pasulpot-sulpot pa rin ang orders para sa kanyang mga sumang latik. Pero anya hirap man siya sa paghahati ng oras sa kanyang pag-aaral at pagnenegosyo. Ang pagpapanatili ng disiplina at tamang time management ang nagsisilbi niyang sandata.